ilan sa nagmamalinis na mga mamabatas natin, sina Erwin the Law Bender, Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Kamukat-mukat mo yung 46 na binabanggit niyang maleta ay sabi ni hatid mismo ni ACT-CIS party list former representative na Eric Yap, no? At alam naman natin na nasasangkot din sa flood control controversy. Isipin mo talaga, hindi pwedeng gumalaw yung saldi ko nang walang bendisyon. Kumbaga sa Katoliko Romano Kandado Sarado Tinapo ng Susi, na hindi gagalaw nang walang bendisyon ni Martin, yung saldi. Hindi rin pwedeng gumalaw yung saldi, ay yung Martin, ng blind si Ferdinand. Di ba? Kasi meron kang intelligence fund, government intelligence fund of roughly 17 billion. At sabihin mo, hindi ko alam paano tayo umabot sa ganito. Ang tawag ng lolo ko dyan ay isang tangat kalahati ka kapag ka ganun. Wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park sa isa sa kanyang mga tahanan, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So, yan ang mga ilang observations natin. Bagamat malayo kami sa mata ng bagyo, kahapon ay sobra ang lakas ng hangin na humagupit dito sa dako ng katimugang bahagi ng Davao. Kaya medyo nakakalungkot sapagkat yung aking bulaklak ng mangga ay siguro mga kalahati na laglag, Jake. Opo, nako. Ito, dako tayo dito sa mga issue naman tungkol dito sa flood control anomalies. Sir Jay, kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, ano bang mga na-discover po ninyo? Itong pinakilala, itong surprise witness nga ni Senator Marcoleta. Aba, matitindi po yung kanyang mga nabanggit doon. Itong si dating Marine ito at aide ni Congressman Zaldico na si Gutesa. Alright, bago lang ako mag-comment doon sa mga pinasabog na mga impormasyon ni retired Master Sergeant Orly Gutesa, ay gusto ko lang magbigay ng ilang observations dyan sa conduct ng Blue Ribbon Committee sapagkat nasusurpresa rin tayo sa mga turn of events. Unang-una, nung mag-testify at maghayag na si dating Bulacan District Engineer, ngayon dating Assistant Regional Director ng Region 4 na si Henry Alcantara. Bagamat meron siyang inihanda na sanaysay na kanya sanang babasahin sa harap ng Blue Ribbon Committee, ay pinalitan ito ni Justice Secretary Boying Remulla ng isang prepared sworn statement, no? So unusual, very unusual yan, at saka very unusual na tumatayong abogado ng isang resource person sa Senate hearing ay ang mismong Secretary of Justice, Jade. Opo, nakita niyo po ba talagang may binago, pinalit ho ba talaga yung kanyang salaysay, sinumpang salaysay? Kasi ang nakahanda na babasahin sana ni D.E. Alcantara ay nasa isang folder, no? Makapal yun. Pagkatapos nung akma na siyang magsisimula, at ito'y nahagip naman ng halos maraming kamera, iba't ibang anggulo, ito ay biglang may biglang kinuha sa may likurang bahagi dahil magkatabi sila ni Boying Remulla, may inabot sa kanya, pagkatapos binagsak nga doon at mukhang may sinabi na ito basahin mo, kaya
Yun nga ang binasa ni Alcantara. Paano yan, Sir Che? Ano magiging implikasyon yan? Ano magiging dating niyan? Meron bang nakikita po kayong synchronous na strategy o pag-atake sa iilang mga individual o mga senador dito sa kaugnay nga dito sa mga anomalyang flood control projects? I don't know kung anong ramification yan, pero ganito rin kasi ang parang naulit na naman kahapon, ano? Nung mag-testify yung dating undersecretary ng DPWH, Bernardo yata pangalan noon, na biglang imbis na magsimula na ng pagtatanong ang mga mambabatas sa mataas na kapulungan, ay bigla na namang hinhijack ni Secretary Boying Remulla si Bernardo, dinala somewhere else, and then tsaka pa lamang nakabalik. Which was good enough dahil hindi hayatos, nagkaroon ng pagkakataon si kinatawan na Marcoleta na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Jay. Opo, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging pasabog kahapon ni Gutesa? I would sum it up in one word. Kumbaga sa floodgate. Para siyang floodgate yung nangyari kahapon. Naalala mo nung kasagsagan ng bagyo at mayroong habagat na nasira, na gumalaw yung mga floodgate ng Bustos Dam, kung kaya talagang inanod at binahan ng gusto ang lalawigan ng Bulacan. Ganon ang pagkakayahambing ko doon sa pangyayari kahapon ng magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang buong bansa sa pamamagitan ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Jade. Niniwala ho ba kayo, Sir Jay? Totoo yung mga pinagsasabi ni Mr. Gutesa? Alam mo, ako matagal na naging miyembro at kumover ng JUCRA, no? Justice and Court Reporter. Makikita mo yung mga demeanor, yung tindig at itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin naharap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So, I would say with certainty, based on experience, na nasa mga 97% ang credence nung nagsasalita kahapon by the name of Gutesa. Opo. At doon sa mga nabanggit na mga kongresista tulad ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico, sa tingin po ninyo dapat silang ipasama sa investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Co, at kung sino pang mga contractor o personalities, no? Siguro kung talagang didoso at seryoso ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman na napumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because mukhang doon sa listahan ni Mr. Saldico na ngayon ay kasalukuyang namamahinga sa isang kwarto sa Four Seasons sa Calle de Sevilla 3, Madrid, España, nandoon ang listahan niya na galing din ang perang pinamudmod supposed to be doon sa 246 congressman mula sa pera sa basura, Jade. Opo. Sa tingin po ninyo, kung seryoso yung Blue Ribbon, ha? Kasi yung dinadahilan ni Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng i-break because
remember, ilang beses nang binrake yan ng Kongreso. I'm referring to both chamber of Congress when they invited and subpoenaed former President Rodrigo Roa Duterte and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Do you remember, maalala ng mga tao, na nung sinabina siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde Co ng ako Bicol Party List. At ang nag-preside ay si Marikina Congressperson Estela Luz Kimbo, no? They set aside yung tradition na courtesy, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso unless they are trying to cover up something na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a subpoena, itong lahat ng sangkot. Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. At ang siguro ang isang observation dyan na Admar Jade, dahil nagsalita na rin si former Speaker Lamur Romualdez kagabi, itinatanggi niya na sinasabi niya imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa 42 McKinley sapagkat under renovation daw, no? Alam mo naman yung drop-off point, lumabas din sa investigasyon kahapon, ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? So it's not impossible to make an area, a secluded area, well fenced area na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property, no? Ang observation ko lamang dito, Jade, hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley, no? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park, sa isa sa kanyang mga tahanan, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa isang matapang, magiting na pagharap ng isang dating security consultant na bahagi ng siyam na po o mahigit na security company ni Bicol Party List Representative at former Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Opo. Jade. Kung sakali mong maimbitahan ito, Sir Jay, itong mga nabanggit na personalidad, sa tingin mo, sisipot sila? Dalawang bagay. Pwedeng hindi sila sumipot, pero hindi sila sumipot sa imbitasyon, they can be issued subpoena. Pag hindi sila sumipot, pwede silang katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, pinadalhan ng pinalabasan ng warrant of arrest, no? Kung magugulitan ninyo yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros ng humingi ng warrant of arrest para sa pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate Committee on Women and Child Welfare, kung ano man yung committee na yon. Opo. Pero kung yung mga nabanggit po ninyo, mga personalidad ay wala na dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, may habol pa ba? Kung merong, anong tawag nito? Kung merong existing extradition treaty, doon sa mga bansang pinuntahan nila, halimbawa, example lang naman ito, no? Si former senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, nasa Amerika, meron tayong extradition treaty sa Amerika. That's why iniisip nga ng mga, alam mo, yung mga malilikot mag-isip ng mga political scientists, siguro kaya umalis sa Amerika si Saldico at sinubukan niyang pumunta sa France dahil unang-una may extradition sa USA. Ngayon, marami rin tataka bakit nasa Singapore na siya
pagkatapos pumunta ng Spain, we can only speculate. Maaring pinabalik siya because my theory, Jade, Admar, ay ayaw ng 246 congressman and former congressman. Kasi yung iba hindi na nakabalik, no? Dahil natalo na sa eleksyon, o yung iba nagretiro na, yung iba naging gobernador, naging mayor. Takot sila na makatestify si Ko sapagkat madadawit sila sa usapin, whether they like it or don't, Jade. Opo, anong... Hindi ko ikaw, alam mo, Jade, no? Congressman ka, isa ka dun sa pumirma dun sa impeachment in exchange for 150 million, whether in goods or in kind or in cash, no? Kung makagawa ka ng paraan na gagawa ka dahil mahirap na. Imagine mo, halimbawa, congressman ka ng, halimbawa lang ito, kunyari, congressman ka ng Bukidnon, 2nd District, kunyari, ikaw si John Flores, yung congressman, dating Deputy Speaker. Ngayon, Deputy Speaker dati ni Romualdez, pero hindi pa naman siya napapalitan. At naging malapit ka, plus the fact na yung kumpanya mo ng construction nakakuha rin ng bilyones na ano tawag nito, na flood control construction project. Talagang kikilabutan ka kung sakaling makabalik si Saldico. Opo. Sa tingin po ninyo, Sir Jay, may mapapanagot dito ng mga kongresista? May makukulong bang mga kongresista o mga senador dito sa maanumalyang flood control projects? Mahabang proseso yan. Pero mabuti binanggit mo yan sapagkat kahapon pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat dahil ang sinabi anong tawag nito, yung sila ang binigyan sila ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera ng advances mula sa mga anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even an exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi hearsay. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun Kaya ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinalsal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No? Ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot sana doon malinaw sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung naghatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong
i-paint na scenario, I don't know, but it appears kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang, kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no, yung Bicolano, si attorney yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, Attorney Panelo. Panelo. Oh. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o kung sino man yung pinangalanan, first base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Rimulya. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Opo, huli na lang bago ko ipasok kay partner Admar, Sir Jay. Sa tingin mo sa investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay nakikita na natin ba, malinaw na ba sa atin kung sino yung mga mastermind dito sa maanomalyang flood control projects o sa katiwalaan dito sa ating bansa? Ang malinaw na lumalabas as of yesterday, last night, no, ay kilala na yung number 3 at saka yung number 2 sa mga mastermind. Ang hinahanap natin ngayon ay yung number 1. Kasi number 1, bakit ko nasabi yan, Admar, Jade? Si Yeda Romualdez nagsalita kagabi, no, by way of media, na masama ang loob, galit na galit, tumaas ang blood pressure ng husband niya na si Martin. Dahil sa hindi niya akalain na yung kanyang pinagkatiwalaan na si Saldi ko ay makagagawa ng mga ganito, no? So, hindi pwedeng gumalaw si Ko. Iisipin mo kung normal ang pag-iisip mo, no? Hindi ang apelido mo, ano apelido mo, Jake? Calabroso po. Calabroso. O, kaya, so Jade Calabroso, hindi Jade Soto. O kaya Admar Villando, hindi Admar Lacson, no? Iisipin mo talaga, hindi pwedeng gumalaw yung saldi ko nang walang bendisyon. Kumbaga sa Katoliko Romano Kandado Sarado Tinapo ng Susi, na hindi gagalaw nang walang bendisyon ni Martin, yung saldi. Hindi rin pwedeng gumalaw yung saldi, ay yung Martin, ng blind si Ferdinand. Di ba? Kasi meron kang intelligence fund, government intelligence fund of roughly 17 billion. At sabihin mo, hindi ko alam paano tayo umabot sa ganito. Ang tawag ng lolo ko dyan ay isang tangat kalahati ka kapag ka ganun. Anong Jay, mayong buntag si Admar po ito. Good morning. Ligtas na ba sa liability? Kasi kapwa nila itinatanggi, no, na sila ay tumanggap. Pero doon pa lang sa pagluluto po ng mismong budget, ligtas na ba sa liability yung mga naging pinuno ng Kamara dito, yung dating speaker, naging speaker siya during sa deliberasyon ng budget sa pera, sa appropriations, itong si Ginoong Zaldico. Doon pa lang sa pagluluto, no, pagpalagay natin na hindi sila tumanggap pero napayagan na makalusot itong mga insertions na ito na at the end ay nagkaroon ng anomalya. Hindi ba sila liable din doon, Manong Jay? So, maganda yung sinabi mo. Kunyari, hindi sila sangkot, no? Ganda yun eh. Kasi kung pakinggan mo yung mga lahat ng statement ni Nabota City Congressman Toby Tiangco, hinihingi nga niya yung minutes of the small committee and the report of the small committee to the bicameral conference committee panel of the House and the Senate. Para nang sa ganon, doon mawari sino nga ba ang nakabunot, kumbaga sa Majong,
kung sino ang bumunot ng pares, ng Flores, o sino ang nagtapon ng, anong tawag nito, ng panapon na ikapupong, ikahayalay noong buong 2025 budget. Kaya sabi mo kanina, ligtas na ba? Hindi. Kasi nga hanggang ngayon, tumatanggi. Hindi ko maintindihan bakit tumatanggi yung House Appropriations Committee at palagi dinadahilan ni Kinatawan Swansing. Swansing ba yung pangalan ng chairman ngayon? Opo. And then, why all of a sudden, in the middle of a TRICOM investigation, they abruptly stop it and refuse to subpoena Kimbo, Libanan, Saldico, even Po, no, former Senator Po, who were part of the bicameral small group. Of course, tinatanggi ni Senator Po, Liaman Sares, na naging miyembro siya o merong small committee. Kung merong mang small committee, yan ay doon lamang sa mababang kapulungan. So, sasabihin mo ba ligtas sila? Hindi pwedeng ligtas kasi ano yan nakarecord yan kasi sinasabi ni BHW representative anong tawag nito, Herrera, na mayroong small committee. Kaya hindi pwedeng may mga nagte-testify kasi na meron. So, ang tanong kailan nilalabas? Because I understand even the president wanted to have that copy kasi nga nagugulumihan siya. Bakit nangyari ito So, let's give the president, anong tawag nito, some elbow room para intindihin na siya ay concerned, no? Pero yun nga, sabi ko nga, napakahina naman ang intelligence mo kung hindi mo na nalaman itong bagay na ito na harap-harapan mo. Ikaw pa nga nagsabi na 5,500 na po. Nagyabang mo sa trono mo na meron tayong flood control at libo-libo pa ang mapapatapos na. Tapos nung nagkaroon ng Karina na bagyo, sinabi mo pa nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. And then yung katotohanan pala nagdudumilat, halang flood control. Ang nagkaroon, basura na pera na limpak-limpak, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon na ginawang basura. At tinagahakot sa mga bahay ng mga naglalakihang mansyon, sa Ford, sa McKinley, sa Valle Verde, sa Aguado, at kung saan-saan pa. Opo, maituturing niyo po ba na pinagandang uri itong pagbibigay ng karapatan ng, di ko alam kung karapatan ba ito na magsingit, maglagay ng mga proyekto, itong mga kongresista o di kaya itong mga senador, pinaganda lang nila yung illegal na pork barrel po, Manong Jay? Kasi malinaw na yung desisyon ng yung jurisprudence ng Supreme Court, no? Na illegal, wala na yan, illegal na yung mga DAP, yung PDAP, no? So, alam mo, yung mga magnanakaw, gagawa ng paraan yan, lalo na pag nakita lang may siwang yung pinto, di ba? O yung bintana na pwede lang distrongkahin. Ganon ang nangyari sa ating pambansang gastusin. Kasi, may pera nga malaking involved Nakita mo na nga, ang reason bakit nag-resign si Undersecretary Cabral because nabisto na yung mga players gumagawa talaga ng paraan, tatawag sa mga bagong halal na senador, bagong halal na congressman. Sir, meron kami ritong ganito, baka gusto mong ang tawag nito, i-programa namin yung 500 million o 200 million o 100 million. Pagkatapos dahil napaka laki ng gastusin sa pagtakbo sa national, yung ibang mga politiko napipilitang sumang-ayon sa mga pamamaraan na bagamat highly immoral and illegal ay pumapayag. Kasi tingnan mo nga naman, kung makakapagsingit ka, kung makakapag-insert ka, makakapagpalusot ka
ng 500 to sa isang taon ng 500 million. Tapos ano yung 25% niyan na Admar? 25 carry 2, 12, that's 120 million, tama? Oh, sa isang taon, sa 6 na taon ka nakaupong senador, bukod sa nabawi mo yung gastos mo, kikita ka pa, no? So, yung iba siguro na they are tempted, no? They were tempted. Pero sabi nga ni Pastor Kibuloy nung nagkukwentuhan kami noon, yung balikwas ng katotohanan lumalabas yan in God's appointed time. Siguro yung nangyari kahapon na out of hindi na check ni Boying Rimulya, meron palang isang naglakas loob na isang nagdi-deliver mismo ng maleta ng basura ang nag-appear at tahasang sinabi niya yung kanyang nalalaman tungkol sa pagtanggap, paglilipat. At saka doon ako na shock kasi di ba ilan sa nagmamalinis na mga mamabatas natin, sina Erwin the Law Bender, Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Kamukat-mukat mo yung 46 na binabanggit niyang maleta ay sabi ni hatid mismo ni ACT-CIS party list former representative Eric Yap, no? At alam naman natin na nasasangkot din sa flood control controversy yung MG Samian na may control ng lahat ng flood control project sa Northern Luzon. At nababanggit na rin doon yung pangalan ni Eric Yap, no, na dati ring Appropriations Committee Chairman nung kapanahunan din ni Martin Romualdez, Admar. Opo, itong ginagawang investigasyon ng Senado, ng Senate Blue Ribbon ay in aid of legislation. Baka mas mabilis pa nga yung pagpapasa, pag-amyenda ng batas o pagpapanukala ng batas kumpara doon sa may mapanagot or may makukulong. Sa tingin nyo po, ano po yung dapat palitan agad-agad dito po sa proseso na ito? Halimbawa, nababanggit na natin yung parang may pork barrel pa rin kasi ang nangyayari pa nga, si DPWH pa minsan ang nagbibigay sa kanila ng listahan o di kaya si congressman, sila yung nagbibigay. Mas mainam ba na alisin na itong karapatan na ito at plain at tagabusisi lang sila sa budget para mapunta sa tama, or ibibigay na lang ba maganda sa lokal na pamahalaan? Kasi ito rin yung kanilang kini-question, bakit sa lokal na pamahalaan, mga LGUs, napakatagal ng proseso para maaprubahan yung kanilang proyekto kumpara dun sa mga kongresista na isisingit na lang, mabilis makagalaw yung DPWH. Meron din tayong naririnig na dapat buwagin na rin yung mga district offices ng DPWH at yung mga regional offices na lang po ang mananatili. Meron po ba kayong nakikitang magandang dapat na gawin sa ating pong mga batas or dapat ipanukalang batas kung hindi kailangan ng amyenda, Manong Jay? Alright. Mabuti binanggit mo yan sapagkat tama ka. While the Senate Blue Ribbon Committee is an oversight committee, no? In other words, pwede siya mag-imbestiga not even in aid of legislation. Pero binabanggit naman nila sa tuwing sila ay nagpupulong na principally, other than the oversight function of the Senate, ito ay in aid of legislation. If you are monitoring closely yung series of hearings na naganap, malinaw ang sinasabi nila na meron na silang mga nakikita na pwedeng ipanukala. Ang isa, bagamat nagawa na ito without legislation, Admar, noong 2004, kung di ako nagkakamali, noong si former Senator Juan Ponce Enrile, Chairman ng Finance Committee ng Senate. Alam mo kung anong ginawa na kasi baka mahina, hindi alam ng maraming tao. Ang ginawa noon, dahil sa puno ng singit, yung ginawa ng mababang kapulungan doon sa
proposed National Expenditure Program. Ito yung proposed budget na sinasubmit ng Malacanang, no? Alam mo ang ginawa ng Senado noon by way of the Finance Committee nung nagkaroon ng sponsorship sa speech si Senator Enrile? Ipinasa nila nang walang ginalaw doon sa proposed NEP, kaya walang nagawa ang mga mambabatas, yung mga congressman na singit. It can be done, no? Without legislation. However, it will take some political will, no? Kasi sabihin lang, kasi si Enrile mayaman na yan, bilyonaryo, hindi na niya kailangan ng pera, hindi na niya kailangan bumawi ng ginastos sa eleksyon. Kaya kayang gawin. Yun, ang tanong dyan ay, kaya bang gawin yung ganon ng mga kasalukuyan ng ninyong mambabata sa mga distrito na gumagastos ng 300, 200, 100 milyon para lamang maging congressman. Yung mga senador na gumagastos ng halos kalahating bilyon para lang maging senador. Ngayon, kung kaya yan, nagawa yun noon, magagawa. However, since walang guarantee na magagawa yan o may makagagawa niyan sa mga nakaupo, no? Judging by their demeanors, palagay ko kailangan talaga na magkaroon ng isang policy na lahat ng government spending must be channeled after approval by the Congress through the regular government agencies at ipagbawal yung any mode of interruption or influence by any politicians. Kapag nangyari yon, Admar, palagay ko wala nang tatakbong congressman sa kasalukuyan dyan sa mga magnanakaw na congressman ngayon. Ha? Sapagkat wala silang kikitain. Hindi sila na pwedeng mangumisyon. In other words, we will do what the Argentina did after the Falklands War. Na pinalitan lahat, nagpalit lahat ng mga tao sa customs, sa BIR, pinag-retire lahat at ang in-appoint 35 years old and below kasi puro idealist na yon. Ngayon, kaya mang gawin ng Kongreso yan, sa tingin ko, yung kasalukuyang Kongreso, pwede naman, God can make miracles Ha? Baka mamaya pwede silang mahipo ng Espiritu Santo. Dahil sa nahihiya sila, pero marami ang mga kapitbahay ko na hindi nananalig sa ganung pangyayari, Admar. Ngayon, ano pa ang pwedeng gawin na pagbabago? Number one, there has to be a revisiting of the government and accounting procedures, yung COA, na siguro marapat na tingnan kung pwedeng ibalik yung pre-audit scheme na inalis towards the latter part of the Marcos administration, Ferdinand Marcos administration, but inherited by Cory and the rest of the other presidents. It could have been removed o naibalik dapat yan noong panahon ng revolutionary period ng gobyernong Cory Aquino, pero hindi niya ginawa So tingnan, malaking bagay yon kasi while it may be cumbersome, in terms of prosecuting projects for the government, it is a necessary evil that has to be reincorporated again into our accounting and auditing procedures, Admar, no? Ang isa pang pwedeng tingnan dyan ay yung review, i-revisit yung government procurement law, no? Including gaya ng panukala ng isang mambabatas, hindi ko lang matandaan kung sino, kung si J.B. Ercito yun, kung si Win Gatchalian. But they also mention about revisiting the AMLA. Dahil sa tingin ng iba, merong kakulangan sa ngipin ng batas, no? Sapagkat katulad halimbawa, paano nangyayari na hirap tayong mag-withdraw o mag-deposit ng sobra sa 500,000 pesos. Receive, deposit and withdraw. Samantalang ito yung mga contractors on DPWH mismo,
can withdraw in cash 497 million in one sitting. No? And they have been doing that. So, siguro yan ang magandang tingnan, no? Kasi under the present AMLA, no? Pwedeng may mga may provision doon na kapag merong mga exemption at isa na riyan, ito sigurong mga government big ticket projects, no? But withdrawing in cash. Pwede namang mag-manager's check. Pwede namang bank transfer. But why do they allow a very suspicious withdrawal of in the hundreds of millions, in the tens of millions, as against an ordinary depositor who can only withdraw so much sa sarili niyang pera, ha? Opo. Halimbawa ako, meron kunyari akong pera. Emergency, may bibilin akong lupa, no? At ang gusto ng buyer, bayaran siya na cash, hindi check, Hindi ako pwedeng mag-withdraw ng ganong kalaki, no? Opo, Manong Jay. No. Maisingit ko lang, iyan po ay kung sa bangko, kung hindi naman po, wala naman po inilagay sa bangko, kaya gaya po ng mga naibulgar kahapon na mali-maleta lang. Meron pong isang panukala naman, yung dating finance chief, na tanggalin na raw yung mga perang papel worth 1,000 at 500 pesos na bill, at ang pinakamalaki na lang ay 200 pesos bill para mahirapan sila sa logistics. At syempre, ang sabi nga, ang 1 kilo yata is 1 million. Yun yung tansya nila kung tigi 1,000 po yung bill. So kung 200 pesos, di mas mahirapan sila yung mga kurap dito. Manong Jen, ano sa nakikita nyo po ito? Alam mo, parang babalik tayo. Natatawa nga ako nung sinabi ni former finance chief Purisima yan, naalala ko tuloy, dati kasi trabaho ko, Admar, insurance adjuster. Pag may inaareglo kami, yung bus company, nakasagasa, no? Aregluhin mo yun para makalabas yung driver. Anong tawag to? Offeran mo ng no fault provisions of the insurance code. Kunyari, ang no fault noon 15,000 Ang ginagawa ko noon para ang tawag nito, malaki tingnan. No, wala namang kasalanan doon, wala namang illegal. Tig 10 tsaka tig 20 piso yung i-withdraw ko sa bangko, no? Ilalagay ko yan sa sa bayong, dadaling ko doon sa namatayan, nasa gasaan ng bus, at yung offer ko na siyempre kumisan ang dala mo mga 3-5 bayong, nakakalula talaga. So, tama, pwede yan, kaya lang, it may not be, anong tawag nito, para tayong bumabalik sa sinauna yan kasing determination of bills and coins, ay dumadaan sa monetary board. Malaking mahabang usapin, Admar, sa madaling salita. It has to pass through the monetary board, the central bank, yung mga ganyang sa number of amount, no, sa klase ng pera na iluluwas and subject to the approval of the president. So tingnan natin kung makakatulong, why not, no? Pero it may sound funny to some, para tayong pabalik ang labas natin, no? Although I find nothing irregular in that proposal. Kasi tama nga naman kung puro barya, parang panahon ng hapon, kailangan mo ng isang bodega. Malamang yan kung mamiso at saka 100, 200 lang ang pera natin pinakamataas. Baka kailangan ng 40-footer van to deliver 1 million pesos. Talagang obviously mahalata na yung mga palitan kamay ng mga durobo at saka magnanakaw sa gobyerno, Admar. Pero maraming marami ang right now, I can say safely there are about 8 proposed
bills that can be introduced, no, to address this problem na tinitingnan ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Admar.